Sasabi sa akin, sumagot, sa Quezon kasi yung malalim yung Tagalog nila. Yan mo ay malalaman yung pagluto na pag ang sagwan, ang tawag nila dyan sagwan pag ang sagwan ay nagyayakusan na. Diba? Paano yung i-Inglesin yun? Diba? Paano yung malalaman pagluto na yan? Pag ang mga sagwan ay nagyayakusan na. Diba? Parang tula. Diba? Ang ganda gumawa ng tula. So, ano ang kwento ninyo? Ano ang kwento ng pagkain ninyo? So, anong tutula dyan? Magkapatid or magkamag-anak, magkatulong na gumagawa ng pagkain pang bagong taon para maipamigay. Ang kanilang regalo ay hindi binibili sa mall. Ang regalo ay pagkain niluto mula sa puso with a hearty intention, with a good intention that your family may create a strong bond also. So, hindi lang ang regalo, but merong heartfelt wishes and intention to the person. Just like mabuhay, di ba? It's a good intention for may you live, di ba? May you have a long life, di ba? It's like good wishes. Yaan ang pagkain Pilipino. Ang ating intangible cultural heritage is the good intention that they may enjoy our cuisine and that they may have that they impart bonding. Anything that comes with good intention. They also crave for an educational journey to something unique to the destination. I brought them, I had also international gastronomy media, it's a cruise line. Nag-stop sila sa Puerto Princesa. Pag sa Puerto Princesa, alam na naman yung mga pupuntahan dyan di ba? Yung mga underground river. Since it's a food component, I brought them to one island and let them meet with the Tagbanwa people. Sa akin, importante na maisama ang mga indigenous people sa pagsasalaysay ng pagkain Pilipino. Because for me, based on my research around the Philippines, ang dami ko lang na-research, ang dami ko na-document. Kung minsan parang na-overwhelm ako, parang inisip ko, how do you explain Filipino food? And I realized, for you to explain Filipino food, you really have to go to your roots. And you can never explain Filipino food, not until you immerse into the lives of the indigenous peoples. Because they are the guardians of traditions. They are the curators of history. They bring us back to the past so that we may know the value of our heritage. Okay? So kaya importante kayo, di ba? Ang Cordillera, importante sa pagsasalaysay ng pagkain Pilipino. At sa Cordillera, you're able to preserve your culture, di ba? Yung mga rituals, nandiyan pa, even yung mga pagkain, hindi naman naiba, di ba? May mga naidagdag lang ng mga ingredients like yung mga sili, hindi naman talaga sa atin yan. But you already adopted it kasi kinakailangan nyo ng paglamig. And then pinakita nila yung paggawa nila ng kape na binubusa lamang sa kawali. That's wrong culture. Kasi doon sa kanila, na sila coffee machine Yung mga, we do not have to recreate the wheel. All we have to do is celebrate our heritage. Kung anong meron tayo, pakita natin. Huwag nang magpa-hypalutin na kung ano-ano pang palago, palabra, di ba? So, we just have to celebrate and be proud of our culture. Kasi I always say, what is the story of your pride? Do not recreate the wheel. Everything is right there under your nose. All you have to do is be very generous enough to share your culture. Kaya ginawa lang natin ang flow yung ating communication. They also want to taste something new for the first time. In my travels to Laguna and Quezon, meron silang dish. It's called tulawo. Yung tulawo ay it can be made of eggplant, yung talong, or yung puso ng saging. But tulawa is the technique of burning coconut. Burning, no? So pag nabagaan mo na,
tatanggalin mo na yung bumabagang uling. Pagkatapos nun, i-detain mo yung fire with coconut vinegar. So, pagkatapos nun, yung burnt coconut na may vinegar, i-squeeze mo. So, you get the extract of the juice. Pagkatapos meron yung grilled eggplant, ibubuhos mo siya doon. What you have is like a coconut vinaigrette. Very beautiful flavor. Manamis-namis siya kasi fresh yung coconut natin eh. Napakaganda ng panlasa. At kung yung mga chef na yan, may mga guests, if they can experience that, at magkaroon sila ng Instagram, you have to make it Instagrammable. Lahat na yan na pwede lang i-upload sa Facebook. Can you imagine? Always give them the opportunity to interact, do the work, at picturean nyo sila. Dapat marunong kayo mag-picture as a culinary guide. Anong magandang angle, di ba? Pang landscape ba yan? Pang Instagram, pang Facebook. So mag-ano kayo, pati yan, tinuturo ko ang techniques ng pag-picture take. Kasi importante sa guests yan eh. That they may go home with memories, that they can post it. Pag pinost yan, masisikat na ang destination. Huwag na kayo mag-ano kung, ako rin, I don't ask, kung hindi sila nagpapapicture sa akin, hindi ako nagpapapicture, di ba? Kung sila magpapicture, thank you, but I do not ask them for a picture, kasi kung isang iba, they are not into picture naman, pero very rare yun, di ba? But you give them the gift of having their own photos by asking them, would you like us to take your photo as your souvenir of your trip here, di ba? Offer that. Everybody wants to post on Instagram and wants to brag. Let them have the opportunity to brag about your food and your culture. I'll share with you a case study, no? Yung ginawa natin, I'm just sharing with you the diversity of our Philippine cuisine, ingredients, and culinary experiences around the Philippines. Just a source of inspiration that you may find that in you, na maaaring meron kayong kapareho maaaring may kapareho kayo pwede i-share sa kanila. These are just theories that you can localize on your own. So one time, merong luxury cruise line na dadaong sa Romblon. 10 days to go, dadaong na. Tinawagan ako ng old client ko sa US. Sabi niya, I have a client. They're going to land in Romblon. They have a tour operator, but they're not able to get what the client wants. Natatalaga sila kasi 10 days to go, hindi pa rin na-approve pa-replay, hindi na-approve. Sabi ko, let me see what I can do, but to be honest, I haven't been to Romblon. But I can fly there right now. So, lumipat ako. Nag-research, at apparently, mga 10 days to go, mabuti na lang, meron ng isang client na nag-a-attend ng aking mga tours. Matagal na ako ni-invite, matagal na yun. Tapos na lang yung pupunta ko, I'll take you, sige, ako bahala sa'yo. Pero busy siya, so ang ginawa ko, you really have to deal with the locals so that you may know the local knowledge. Pinuntahan ko yung mga local government, kinusap ko yung mga tourism office, walang say-say yan sa akin. Wala silang alam about local dishes. May mga sinasabi na pa-explain, hindi ma-explain. So nag-ikot ako, sabi niya, i-try mo ito, ganyan-ganyan. Anyway, I was disappointed. Pumunta ako dun sa mga hilera ng tricycle driver. Tinanong ko sila, saan kayo kumakain? Pwede ba ikot, ganyan-ganyan. Yung mga kinakain naman nila ay naghanap pa, alilit lang ng Romblon eh. Isang tricycle lang, matatapos mo na siya. So, tinignan ko yung mga karinderya, hindi okay sa akin kasi madami ng magic sarap, madami ng mga bechin, ayoko nun. So, very humble place yung karinderya na yan. So, sinabi ko kaibigan ko, busy siya, meron isang ingredient, isang heritage dish, puntahan ko. So, pinapuntahan ko sa
tricycle driver. Naghahanap siya, hindi rin niya alam kung saan siya naghanap kami. So until finally, I stumbled on something. So yung mga ganyan, hindi ko alam, 10 days to go, kaya natataranta yung cruise line. Kasi ito ay, ang mga guests nila ay international gastronomy media. Hindi ordinary international media, but very niche media. Gastronomy media, Food and Wine Magazine, CNN. So ito, nakita ko itong bahay. Nag-observe lang ako. Tinignan ko yung process, no? The heritage dish is called sarsa na umiang. So ito ay napakalimpla na pagkain. Akala mo ay suman. But it's actually savory and spicy. So nakikita ko yung dalawang anak. Nakikita niyo ba yung dalawang anak? Nagkukod-kod ng mga niyog. Pagkatapos, meron silang gilingan, merong mga spices. Bawang, ginger, ganyan, may sili pa. Pag yan giniling mo, ayan na ang lalabas, di ba? Parang a mountain of coconut and spices. Ang nanay ay, pagkatapos niyan, ay, ano tawag niya, yung salusong, ano? So yung nanay pa ang gumagawa niya, nagbabayo. At sabi sa akin ng nanay, masarap din yan na kainin na hindi niluluto. Lalagyan lang ng kalamansi. Sabi nanay, kuha ka nga ng kalamansi. Hinanapin kong kuha ng kalamansi. Ay, nasa puno ng kalamansi. So, parang ang cute, di ba? Yung tatay ay, siya yung naglilinis ng pambalot. Ang kwento niyan, dati ang tatay ang nagbabayo. Pero siya ay na-stroke. So, yung nanay na, asawa na nagbabayo. So, yung mga mild work lang ang ginagawa niya. So, kung nakikita niyo yan, buong pamilya ang involved. Diba? Dapat alam niyo rin ang story niyan sa kanila. At dapat mapusuan nila kayo. You have to share your sincerity at explain sa kanila ang intention, ano ang balak ninyo. Kasi if you cannot establish a relationship with anyone, hindi mag-share yan, hindi ka makakapasok. Although hospitable naman ang mga Pilipino in general, but you can never get rare information not until you establish a relationship. At maganda sana sa bahay. Kasi pag sa bahay, komportable sila, di ba? At may kita mo yung mga paligid makakapag-observe. At yung sinabi ko nga sa inyo, 10 days to go, hindi ko alam kung ano ang guest ko. But for me, I always consider every guest as VIP, no? So, eto na ang ating mga guests, dumating na. Ang ginawa ko, inakita ko hilera ng mga tricycle, nirentahan ko lahat yun. Nagpa-convoy ako. Bawat isang guest may isang tricycle. Ang saya-saya nila, ang tagal-tagal namin dun sa mga tricycle, picturan ng picturan. I was only given maximum of 4 hours to create an impression. 4 hours to create an impression. Picturan ng picturan, pag ganyan, let them be. Let them be. Give them ample time to have a photo. Alin nga, bragging rights, something that they can post and share. Diba? So, ang ganda-ganda tingnan niya na yung postal area, isang tricycle, isang hilera lang sila. Yung pinuntahan ko na bahay, actually mga baku-baku yan, di ba? Pero sinabi ko na lang, I just have to be real. Pero kung minsan tinatanong ka, what is the situation of the toilet? Napakahirap po mag-explain ng toilet sa Pilipinas na we're an archipelago, sa coastal town, pero wala kang flush. Di ba? So, i-explain ko yung tabo-tabo, di ba? So, sasabihin mo na lang, kahit hiya ko, it's a culture for us to use tabo. Di ba? Yung mga ganyan na lang, i-explain mo into writing. So, sinabihan ko yung family, bigyan ko sila yung kahapon pinakita ko what is culture, na meron lang yung mga nipa, di ba? Na ganyan lang ang gusto ko. Hindi na kayo bibili ko, ano yung nasa paligid nyo, yun lang ang gagamitin natin, organic. Because I want to present it in raw culture the way it is. So, nung nandun ako, alam nyo, nandun ako I was asked to welcome them dun sa port. Nung tinignan ko, hindi ko alam kasi media lang eh.
Sobrang busy ako sa preparation. Tinignan ko sa phone ko yung mga pangalan. Aba, yung mga, ang lalaki hindi pala to ordinary media, no? Hindi journalists, hindi writers, but they are editors of international publication. At nung nagpunta sila dyan, naku, ang sasaya nila, hindi pa kami nag-uumpisa. Hinawakan na ako nung kanilang boss, yung kanilang Vice President for Marketing. Pagod na pagod ako niyan kasi before that, inagal ko yung tour ni Cristina Soler, 3 weeks kami around the Philippines. Hinawakan niya ako sa braso ng mahigpit. And she looked at me in the eyes. Sabi niya sa akin, Clan, thank you. You're able to get what you really want. So, sabi niya, you will get all our tours. Hindi pa kami tapos, ha? O, diba? So, yung nasa gilingan na, sa gabi, nagkuha sila ng kanilang river prawns, no? Nagulat sila kasi inilalagay doon sa gilingan na buhay, nakapicture, kilig na kilig sila. Diba? Presentation of raw culture. So, yun yung finished product niyan, ay yung para siyang, ano tawag dito, yung suman. But it's actually savory dish. So, yung mga ganyan, I asked them, I gave them, binigyan sila ng opportunity na magkudkud ng niyog, di ba? So sabi ko, how many of you have ever tasted fresh coconut? Raise your hand, di ba? You have to interact it. Iilan lang ang nagtaas ng kamay, di ba? 2% lang sila ang nakakain ng fresh coconut. So sabi ko, how many of you have tried grating coconut? Wala. So sabi ko, would you like to try grating coconut? Upo ka lang, good, di ba? Nasa paligid lang natin yan, kilig na sila. You do not have to recreate the wheel. Just celebrate your own culture. Di ba? And then, alam niyo, hindi ko alam kung sino yung mga pangalan na yun. I do not have the time to interact. But apparently, itong nagkukudkod na nyo is one of the judges for MasterChef, yung international show. Can you imagine? Di ba? Oh, so ayan, I also gave them opportunity to interact, sila magawa ng sarili nilang sarsa na uya. Tuwang-tuwa na sila kasi may gagawin sila. Interactive, immersive experience. Let them interact with the food. Ano ang activities? Dapat may activities. Hindi pwedeng kwentuhan din ang kwentuhan. Dapat may gagawin sila. Kasi if you allow them to use their hands, they will always remember that. Kaysa yung sabihin nila yung recipe, iba yung makita sila yung nagluto, di ba? Let them do the activity. Let them cook the food that they're going to eat, di ba? You can just guide them. Tapos ito, yung katabing bahay, gumagawa din sila ng mga nito na hat. Pinakita ko rin. And I gave everyone a hat as their souvenir and as their gift. At saka mainit din sa lugar. So very perfect gift yan. Tapos, doon ay, since marble yun, hindi ko alam kung ano yung income dyan, pero kinuha ko na lang yung mga marble dyan because I just want to create an experience, di ba? Wala naman pupuntahan sa Romblon eh. So, I just thought na marble will create a difference in terms of packaging. So, sabi ko sa kanila, how many of you have tried dining using marbles? Wala. Di ba? Wala. So sabi ko, because you are royalty, you're going to dine in marble-wares. O, di ba? Wow! Tuwan-tuwa sila. So nagbilihan sila ng marble. So, support kami yan sa ekonomiya. Nung nag-post ako sa Facebook nito, tumawag sa akin ang Department of Tourism USA, ay yung director doon. Sabi sa akin, Clan! Ano po ang may paglilingkod? Yung National Office tumatawag sa akin. Saan daw nanggaling ang mga media na yan? Bakit hindi dumaan sa amin? Sabi, bakit naman dadaan sa inyo? Diba? Private tour yan. It's a private experience for international gastronomy media. They pay for it. They want it to be a private experience. Pagbaba ng cruise line, hindi lahat gusto na may mga big celebration. Private nga, ayaw nila yung may mga sayaw-sayaw. Sila yun. Diba? Ang gusto lang talaga nila, food.
I remember yung instruction sa akin isa lang. Give me a culinary conversation. Yun yung sinabi ng kanilang director. Just give me a culinary conversation. The director used to be the editor-in-chief of Sabor magazine, one of the most popular food magazines in the US. So what is a culinary conversation? Something that they can talk about repeatedly, even if they leave your place. They will continue with the memories and they will talk about that with their guests, no? With the people that they meet, with their friends, with their families. And they can even write about it. Diba? Okay. So, I just, anong oras na po? 10:10. So, I just want to share with you the foundation of crafting Philippine culinary experiences. Mahaba po yan, pero wala tayong oras. But later on, sabi nga, we will group you into, ilan mo ba sila na? I will group you later into 5 groups. So, pag mag-group na kayo into 5, I want you to work on this, mag-usap-usap kayo. Kasi gagawa tayo ng culinary tour circuit, no? Food and beyond. So, ito ang gagawin natin, Baguio and beyond. You're going to craft an itinerary, tatlo per group, tatlong itinerary. For a day trip itinerary, 3-day itinerary, 7-day itinerary. Bahala na ho kayo dyan. Kung nasa Baguio, Baguio. Makakapunta pa sila ng La Trinidad, makagawa pa sila ng strawberry picking, di ba? What can they learn? Yung sa akin, you have to integrate a learning experience, cooking experience, di ba? Magpapakita ba dyan paano gumawa ng strawberry taho o kung ano man about strawberry, di ba? And then 3 days, maybe you can go beyond Baguio, including 7-day itinerary. Ano yung pwede yung pagdikit-dikitin? Or pwedeng from here, pwede nyo sila nagpunta ng Kalinga. Can you create a 3-day itinerary for that? Or after Kalinga, meron pang pwedeng puntahan para mabuo yung 7-day itinerary. Ano ang mga experiences na yun? So the foundation for crafting Philippine culinary experiences is about understanding your history. Bago kayo gumawa ng itinerary, ano ba ang kasaysayan ninyo? Ano ang kwento na pwede nyo mabuo mula doon? Ano ang mga kultura na tradisyon ninyo na pwede ipakita? Di ba? Ano ang inventory at kwento ng mga traditional na ingredients ninyo o yung mga pananim? Ano ang mga inventory ng mga storya at heritage dishes and beverage ninyo, di ba? Kahapon na-cover natin yan di ba? Meron sa inyo na kung marunong gumawa ng mga tapoy o kung ano man. From there, ano ang food and beverage preparation and process, di ba? Kunyari, harvest season ba yan, di ba? Anong ginagawa niyo? Hinugasan niyo ba ang bigas? Paano hinugasan? Paano ang fermentation process? Anong ginagamit? Ano ang traditional cooking techniques? Kung halimbawa gagawin mo pinikpikan or itag, na-cover na natin yan. So dapat walang repetition in the itinerary, no? Walang repetition din ng pagkain. Unique food and cultural experiences. That one is the immersion and the cooking process. Kung halimbawang, we cannot eat the whole day, That's why you have to integrate other food-related activities. Pagpunta ng palengke, sila mamili, or paikutin nyo sa kapaligiran ninyo, kayo mismo mamitas ng mga kailangan sangkap. Diba? Ano ang mga fermentation process ninyo? These are just suggestions, but it's up to you to craft your story. But this is the foundation of what I want to see in your presentation. Okay po ba yun? So magkakaroon tayo ng grouping, pagkatapos magre-recite kayo, kasi I think it will take a while. I will give you the entire morning to craft this,
And then after lunch, magpe-present tayo. Kayo na po ang magpe-present. And it's going to be, graded na ba ito? O doon na lang sa ano? Graded, ano na lang to? It's going to be a graded interactive workshop. And I want to hear everyone to speak. Diba? Okay? Klaro po? So, per group, you're going to prepare 3 itineraries, Baguio and beyond. So, I want all of you to count. Apo. O nga, magaling sa math si ating si Miss Shakira. So 6 nga naman para sa 24. So I want you to count 1 to 6. Kung ano yung number ninyo, ay mag-grouping kayo, no? So, siguro number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bahala na kayo. So, count number 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Remember your number, ha? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Nasaan yung iba? Nasaan yung iba? Nag-CR siguro. So yung ano na lang, sino ang kulang? I-assign na lang natin sila. 3, so 4, 5. Sino ang 6? O may paparating pa? I-assign na lang. So, you can start to group yourself. So, bahala kayo. Mag-assign kayo ng group leader. 4, 2, 3, 1. O sige, para lang klaro, dito muna ang 1. Dito ang 2. Dito ang 3. Dito ang 4. Dito ang 5. Dito ang 6. Okay. Do it with so much excitement and pride.